Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito pong muli ang kalusugan at kapayapaan. Magkakasama-sama at magkakabulay-bulay uli ngayon tayong gabi. Ang ating pong tema ngayon ay ang migraine. Karamihang sakit ng mga kabataan. Ano nga ba ang migraine? Ano ang sanhi, sintomas at lunas? Atin na pong umpisahan. Ang migraine ay isang karamdamang nerbyo na nahahayag sa pamamagitan ng mga pasumpong na sakit sa ulo. Ang tindi, tagal at dalas ng sakit na ulo ay depende sa lala ng karamdaman. Ang sakit na migraine ay namamana at ito ay umaapekto sa mas maraming babae kaysa sa lalaki. Mas marami po palang naapektuhan babae kaysa sa lalaki. Sanhi, ito di umano ay namamana. Bagaman pinagtatalunan pa ito hanggang ngayon. Ang migraine ay sanhi ng maruming daloy ng dugo na bunga naman ng di maayos na pagkatunaw at maling pagkain. Ang mga kemikal na katulad ng MSG, monosodium glutamate, histamine at sodium nitrate na kung saan ay matatagpuan sa keso, tsokolate at laman ng baboy ay kilalang sanhi ng mga atake ng ganitong sakit sa ulo. Ito pa ay ibang maaaring sanhi, karamdaman sa pagregla, bulok ng ngipin, karamdaman sa loob ng ilong, adenoids, sobrang trabaho, pagkabalisa at iba pang emosyon na problema. At paggamit ng ilang uri ng pilduras o kontraseptibo. Ang di kasya o masisikip na sapatos ay isa ring sanhi. Tama po yun mga kaibigan. Nabanggit po rito na masikip na sapatos lang, hindi po. Pati ang masikip na sinturon. Kaya kung magsisinturon kayo, kung hindi maiiwasan, huwag kong masyadong masikip. Dahil nakikita nyo yung lobo, di ho ba? Yung lobo, pagka piniga nyong ganon, napopwersa sa ibang bahagi. Ganon din ho. Mabanggit ko na rin sa inyo, yun din ho yung sa mga dati kong nabanggit, katulad ng almoranas. Kung bakit minsan lumalala ang almoranas nila, mahigpit silang magsinturon. Yun po ang totoo nun. Kaya yung iba, yung mga ibang matatalinong pinauso ng Amerikano na tama naman, yung suspender. Napakaganda nun, yung suspender. Hindi masikip sa tiyan. Nabibigyan niyan luwag yung tiyan natin. Ngayon, ano ang sintomas? Ang pasyente ay parang nalulungkot at nahihilo bago atakihin ng matinding sakit sa ulo. Maaring maapektuhan ang paningin at maging sensitibo ang mga mata sa liwanag. Maari ding magkaroon ng pagsusuka at kahirapan sa pagsasalita. At pagkatapos ay dumadating ang napakatinding sakit na nagsisimula sa kalahating bahagi ng ulo. Hanggang sa ang kalahati ay maapektuhan na rin. Ang mga atake ng migraine ay maaaring nakakagulantang, ngunit hindi naman ito nangangahulugan na ang karamdaman ay mapanganib. Hindi naman po pala siya mapanganib. Pero meron siyang sinasabing pabalita sa katawan na hindi maganda nating nagagawa, kaya siya lumalabas. Ngayon, ito na po ang lunas. Kapag ang dahilan ng karamdaman ay natagpuan at nabigyan lunas ang dalas ng mga atake sa ulo, ay kaagad-agad na nababawasan ang mga sumusunod na pagkain ay dapat alisin. Keso, mayonnaise, laman ng baboy, chicharon, pritong pagkain, mantikilya, butter, tsokolate at gatas na nagmula sa mga hayop. Ang pinagmula ng matinding liwanag ay dapat na ring alisin. Tama, yung matinding sikat ng araw o yung liwanag dapat pong iwasan dahil mas nakakabalisa siya sa mata, mas nakakaapekto. Ang mga pagkaing mayaman sa vitamina B at D ay kagyat na nakapagdudulot ng ginhawa kung ang sanhi ng mga atake ay may kinalaman sa regla. Ang ilan sa mga pagkaing mayaman sa B at D ay ang mga sumusunod: sweet pepper, carrots, patatas, repolyong inchik, litsugas, sibuyas, pis, mais, pulang-pula at hinog na kamatis, kulitis, kalabasa, beans at darak, rice polishings. Ang mga maasim na prutas ay pansamantalang iwasan kainin. Pinagbabawal po pala ang mga maasim na prutas naman. Huwag daw pagkakainin kapag merong inaatake lagi ng migraine. Ilang klase ng pilduras kontraseptibo ay dapat nang itigil. Natigil din ang mga atake ng ilan panang ang kanilang masisikip na sapatos ay palitan na ng mas maluwag na sukat. Tama.
palitan yung mga masisikip na sapatos ng maluwag, or luwagan yung pinaka anuhan niya, sa pinakatali niya. Upang dagli ang malunasan ang matinding sakit ng ulo, lagyan lamang na malamig na pomentasyon ang noo. Samantalang ang mga paa ay nakababad naman sa mainit na tubig sa loob ng 20 hanggang 30 minutes. Ibig sabihin, ito yung hot foot bath na napakabisa kahit sa mga medyo nag-uumpisang atake ng puso. Yun ho agad ang ginagawa ng iba. Sabi nga ho ng aming naging teacher na si Dr. Dick Manubay, sa mga nakakilala sa kanya, isang napakagaling na reflexologist at saka chiropractor teacher dito sa may Accent, dito po sa aming pinag-aralan po dito sa may Makati. Ang sabi raw po, pag inaatake ng puso, wala kayong makuhang mainit na tubig, patawa pa siya, pero tama yun. Umihi daw, lagay sa tabo at ibabad yung kanyang paa, dahil napakalaki po ng maitutulong nito kapag mainit yung sa may paa natin at malamig yung sa may batok. Napakalaking tulong po nun. Ang hot foot bath, napakalaking tulong sa may migraine. Ngayon, sa halamang gamot, ito po ang maitutulong niya. Carrot at celery. Inumin ang kombinasyon ng sariwang katas sa ganitong proportion. Carrot, 9 onsa. Celery, 7 onsa. 16 onsa lahat-lahat. Bawang, kumain ng 3 maliliit na piraso tuwing kakain upang maibsan ang tensyon ng atake ng migraine. Mustasa, ang mga dahon ay kinakain bilang salad, hindi kailangan lagyan ng asukal o suka. Ang tsaang impyusyon ng mga dahon ay pinaiinom din. Normal dosis, inumin ang hindi kukulangin sa 2 tasa araw-araw. Kailangan magtiyaga sa ganitong natural na paraan sa pagbibigay lunas, sapagkat ang mga mabubuting resulta ay hindi kaagad-agad na matatatamo. Ang prinsipyong ito ay totoo para sa lahat na uri ng karamdaman. Kumonsulta sa manggagamot kung ang tindi at dalas ng mga atake sa ulo ay patuloy na lumalala pagkatapos ng 3 hanggang 4 na linggo ng pagbibigay lunas pero hindi pa nabigyan ng tamang kaukulan ng gamot at naanuhan. Kung may nararamdamang pamamaga sa loob ng ulo, maaring ito ay pahiwatig ng isang organikong karamdaman katulad ng pamamaga ng ugat na patungo sa utak. Ang sabi naman din po pala sa librong ito, na kung tayo ay may nararamdaman ng ganito at tumagal na, naibigay na natin yung mga natural na pagkain sa kanya at mga pag-iwas at patuloy pa rin, baka hindi migraine lang po ang dahilan nito. Ipinapayo ng aklat na ito na kailangan na tayong pumunta sa mga dalubhasang doktor at magpatingin para maibigay nila sa inyo ang sapat na check or makita nila sa dugo o kung ano man talaga ang sakit na nakapaloob. Pagdating po sa bagay na ito ay kailangan nating ipagbigay halaga na dahil ulo na po yun mga kapatid So sana po mga kaibigan at mga kapatid ay nakatulong tayo sa mga bahaging nabasa natin ngayon, na sana po muli sa susunod ay subaybayan nyo po ang ating pong talatulaang ito. Maraming pong salamat po sa inyo at sana po ay lalo tayong patnubayan ng Poong May Kapal. Maraming salamat po.